Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated K. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Ang sabi nga, lahat ng problema haharapin. Huwag lang ang sakit. Alam ba ninyong araw-araw ay 20,000 katao sa buong mundo ang namamatay dahil sa sakit na kanser? Isa rin sa laganap na sakit dito sa ating mga Pilipino. Pero ito ang magandang balita. Papalapit na daw ang mga eksperto sa pagtuklas ng gamot natatapos sa salot na kanser. Ito ang aming mga nasa liksik na aabangang bagong tuklas ng Cancer Lunas. Nung matatandaan natin na, ay may cancer yan, mamamatay na yan. Ay hindi ngayon, hindi na ganon. Ganito pala ang itsura nito. Kung nagtataka kayo kung ano ang itsura ng kanser sa pinakamalapit na paraan, eto na. Akala ninyo parang inosenteng organismo, ano? Yang cancer cells na yan, ang siyang dahilan ng pagkamatay ng mahigit 40,000 lalaki, babae at bata kada taon dito sa Pilipinas. Nitong nakaraang dekada, isa sa mga #1 killers sa buong mundo kasama na ang Pilipinas. O ito pa ang isang anggulo. Ito ay cancer cells din sa ilalim ng microscope. Ayan. Kumuha sila ng sample mula sa suso ng isang babae na naghihinala na siya ay may cancer at nakumpirma nga nila at nakita na siya ay stage 2 cancer. Dito makikita kung stage 1, 2, 3, or 4. Pero para lalo ninyong mas maintindihan, magkumpara tayo. Ganito ang itsura ng baga ng tao na sinira ng kanser. Ito naman ang itsura ng atay na kasalukuyang ginugupo ng kanser. 1/3 of the time, the cancer can be cured. Ang pinaka-big problem kasi natin dito sa Pilipinas, most of our cases are diagnosed very, very late when nothing much can be done about it. 2 taon na ang nakakaraan nang dumating sa ospital na ito ang positron emission tomography, computed tomography o PET-CT scan. Bago isalang ang pasyente sa ilalim nito, iiniksyonan muna siya ng isang uri ng asukal. Cancer kaya siya tumutubo at kumakalat dahil sa meron siyang energy supply at sa sugar galing yan. So yung machine na to, hinahanap kung saan nagpunta yung radioactive sugar niyon. So alam natin kung saan nagpunta yung cancer. Para masuri din ng malapitan ng iba-ibang bahagi ng katawan ng pasyente, may kakambal itong CT scan. Ang PET scan kasi ay pag masyadong maliit na yung mga tumor, pwedeng hindi makita. Kaya lang, ang problema kasi sa CT scan, minsan hindi niya ma-distinguish whether cancer ba or healthy cell. Ito, nakikita natin na yung chest, no, malaki siya, no, at saka puting-puti, no. Wala lang sa dibdib, kumalat na rin dun sa mga ribs niya. Pero nitong nakaraang dekada, isang umano'y mas epektibong paraan ng panggagamot sa iba't ibang malalaking sakit, kasama na ang kanser, ito ang tinatawag na stem cell treatment. Ang stem cell ay batang selula na animoy clay na hindi pa namomolde ng puso, atay, buto at iba pang parte ng katawan. Ang programa sa Medical City, we don't push yung isang klaseng approach lang. Depende yon kung ano yung karakteristik ng sakit ng pasyente mismo. Hindi namin kinokopya yung mga teknolohiya ng iba. We improve on it and we make our own inventions. Para lalo ninyong mas maintindihan kung anong epekto ng stem cell na nagiging dendritic cell treatment mula dito sa Medical City, papaliwanag sa atin ni Doktora Marina Tan kung ano ang before and after dendritic cell treatment. Katawan ng tao ito? Oh, yes, Corina. Ito yung baga ng pasyente, isang baga. Ito yung pangalap, isang baga. Okay. Ito yung tumor na tumutubo sa kanyang lining ng
baga. Dapat dito, klaro yon, tapos ipawala kong bukol na to. So ito yung pasyente bago ang kanyang treatment, yung dendritic cell treatment. Yes, Corina. So anong ginawa ninyo sa kanya? Kinuna namin siya ng dugo, tapos pinoses ang kanyang stem cells para maging dendritic cells sa laboratorio, tapos in-injection na naman namin sa kanya. Tapos? Very amazing ang technology ngayon. Ito yung CT scan niya ngayon. Nawala na yung kanyang bukol dito na nakikita sa previous CT scan. Masyadong malaking improvement. Bumalik na siya sa trabaho, nagtatravel na siya kasama niya yung pamilya niya. Totoo? Lumilipad na siya ng eroplano. Pero may kasama pa rin chemotherapy ito. For this patient, he had it along with chemotherapy. Ano ang estadistika ng mga talagang nagkakaroon ng malaking improvement with dendritic cell therapy? Probably around 40%. May 5 taon na ang nakakaraan mula nang unang dumating dito sa Pilipinas ang tinatawag na Regenerative Medicine Program. Pero sa ibang bahagi ng mundo, tulad ng sa ospital ng Fuda sa bansang China, may pinag-uusapan doon na 3 uri ng bagong gamot o lunas na di umano ay nakapagpapagaling ng 70% ng mga pasyente ng kanser na dinadala dito. Isa sa mga umano'y gumaling sa ospital na ito ang 69 na taong gulang na si Nestor Bonifacio. Taong 2007 nang malaman niyang stage 4 na ang kanyang prostate cancer. 3 proseso ng gamutan ang pinagdaanan niya dito. Lahat hindi kailangan ng operasyon. Una, ang cryotherapy. They use needles. They will inject helium-argon gas directly to the tumor. So it freezes the tumor for 10 minutes. And then after 10 minutes, they will thaw the tumor for 5 minutes. And they will do that process 2 times. In that process, mamamatay yung tumor. Now, parang tumor na yan, hindi na babalik. They will then inject the iodine seeds, the seed implantation. This is the brachytherapy. Pero para naman muling lumakas ang immune system o ang pananggal ng pasyente sa sakit, isang prosesong mala-dendritic cell treatment ang ginawa kay Nestor. I'm good. Yeah, I am. Right now, I feel very relaxed. Pagbalik sa Pilipinas ni Nestor, Hunyo noong nakaraang taon, iba yung lakas daw ang naramdaman niya sa kanyang katawan. Oh, yeah, I was back normal. More better than before I got sick. Kidney points. Pero isa pa rin umano'y gamot sa kanser ang hindi na kailangang abangan ng mga Pilipino. Sa China rin ang galing at ngayon andito na ang isang kapsulang kung isasabay daw sa mga nakasanayang paraan ng panggagamot sa kanser ay mas nagiging epektibo. Nakalahok raw kasi dito ang halamang astragalus. Nag-develop siya ng immune system, then it strengthen the organs of the body. Ang presyo ng gamot na ito, humigit 2,000 piso kada isang kahon. Pero, higit pa sa anumang gamot, bata pa lang daw, dapat ay sinisimulan ng armasan ang sarili. Sa bahay pa lang, ang mga pamilya ay nag-aaral na anong proper kind of nutrition or food so that it will arm you with the nutrients which will give you a lot of immunity to fight diseases and cancer later on. Alam natin ang cancer it doesn't happen just like that. Kaya hindi dapat inaasa sa mabilis na pagsulong ng teknolohiya ang ikabubuti ng kalusugan. Mas madali, mas matipid, at mas maginhawa ang pag-iwas sa kanser kaysa abangan ang maaaring magpagaling dito. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na di